Hindi mga kababayan na ang katotohanan hindi lalabas. Lalabas at lalabas ang totoo. Kahit pagtakpan pa ninyo. Nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Pagkatapos, sasabihin ni sa kanyang post, sasabihin ni Atty. Vic Rodriguez, walang ya daw yung Marcos administration dahil sa nangyaring matinding pagbaha sa Cebu. Backfire ngayon sa inyo. Kaya sabi ni Atty. Claire Castro, Yusek Castro po, 343 flood control projects ang pinatayo ng previous administration. 168 sa present administration. So ano niya yung nangyari? Kaya magpapaimbestiga po. Ang ICI ay magsasagawa ng investigasyon sa Cebu. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Mga DDS, makinig kayo. Ang itinuturo ni Cebu Governor Pam Baricuatro nasa larin kung bakit po napakatindi ng pagbaha na nangyari sa Cebu na ikinamatay ng 89 katao and maybe baka madagdagan pa at lumamon, nag-destroy sa napakaraming mga kabahayan, infrastruktura, pribado, publiko. Ayong palpak kung hindi substandard, ghost project mismo na flood control projects na nagsimulang ipatayo 2019. So ang salarin, ang previous administration ni Digong. Pagkatapos, ang sisisihin ninyo, ang present administration. Yan yung interview, mga kababayan kay Cebu Governor Baricuatro ni Karen Davila. Pakinggan po natin, mga kababayan. I think 2019. 2019. 2019. Yeah, 2019, yeah. So, I mean, noong 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. 2019 nagsimula. Paano kayo ngayon? Turo kayo ng turo sa present administration. Yung mga palpak pala na mga flood control projects sa Cebu, nagsimula 2019. Sabi ni Governor Pam Baricuatro, kaalyado ninyo, nilaglag si Digong. You see, mga kababayan, hindi pwede mga kababayan na ang katotohanan hindi lalabas. Lalabas at lalabas ang totoo. Kahit pagtakpan pa ninyo. Nothing concealed which shall not be revealed or hidden which shall not be made known. Pagkatapos, sasabihin ni sa kanyang post, sasabihin ni Atty. Vic Rodriguez, walang ya daw yung Marcos administration dahil sa nangyaring matinding pagbaha sa Cebu. Backfire ngayon sa inyo. Kaya sabi ni Atty. Claire Castro, Yusek Castro po, 343 flood control projects ang pinatayo ng previous administration. 168 sa present administration. So ano niya yung nangyari? Kaya magpapaimbestiga po. Ang ICI ay magsasagawa ng investigasyon sa Cebu dahil po sa nangyaring massive flooding na sa mismong deklarasyon ni Provincial Administrator Ace Durano, walang silbi po yung mga flood control projects. Kasi sabi mismo ni Baricuatro ngayon, substandard at ghost lahat ng project po, flood control projects, sa Cebu, na sinimulang ipatayo 2019. Ito, pakinggan natin yung full interview ni Karen Davila sa ANC. Posted 26 billion pesos of flood control funds for Cebu. Yet we are flooded to the max. So this got over close Yan to yung post niya 23,000 kahapon. shares. Very rabid comments, of course, of angry citizens. What did you mean by this? Ipaliwanag nyo bakit po ninyo ito pinost? You know, you began to ask the question kung bakit grabe yung flash floods dito when we have 26.600 billion for flood control projects. Mm-hmm. So, yun lang naman sa akin. I begin to ask question, bakit ganun? 26.6 plus 600 plus billion yung dito, flood control fund. 26 billion plus
sa Cebu Province. Ang mas matindi po sa Davao, 51 billion. Yung pork barrel ni Pulong, pero binaba pa rin yung Cebu. O yung Davao. O, di ba? Ang totoong salarin. Kaya talagang desidido sila mga kababayan guluhin ang investigasyon ng ICI. Pati ng Senado na pinamumunuan ni Ping Lacson. Kasi nga po, ang tumbok ng investigasyon, ito kaalyado na mga kababayan ito ng mga Duterte. PDP laban ito si Bari 4. Pero ang sinabi niya, kasi hindi mo man pwedeng pasubalian po ang katotohanan. Ang katotohanan lalabas at lalabas po. 2019 anya. Yung mga pinagawang flood control, kung hindi ghost, substandard. Lahat. You see, nagsubmit na daw sila ng report sa ICI, mga kababayan. Flood control funds. And yet, ito yung nangyayari sa amin. Oo. And I Matanong think, ko lang, Karen, yung Tino is worse than Odette. in terms of rainfall, Yes, in terms of rainfall. Kasi yung Odette, malakas yung hangin doon. Itong Oo. Tino, grabe, yung flooding talaga. okay. So, matanong ko po sa inyo, ma'am, nung nanalo po kayo na governor, it's already been, I would say, nakaisang taon na po kayo, ma'am? Over 100 days, Karen. 100 days pa lang. Okay. Over 100 days. Have you Alin over? Okay, have you or your team ever seen the flood control project in Cebu Province? Kasi tama Yes. kayo, ang laki ng pondo, 26 billion. Nakita niyo po ba ang kalidad ng mga flood control projects sa Cebu Province? Yes, Karen. Yeah, nakita namin and we submitted already reports regarding this one. Okay. But Sa ICI pa, Can you share the reports? Anong natuklasan po ninyo, ma'am? with ICI to divulge the information that we have submitted. Oo. But yeah, No, tuloy niyo, ma'am. but definitely we have seen, projects here in the province na I should say mga ghost projects. So may ghost flood control projects in Cebu Province. Yes, Karen. Oo. And who are the contract? tapos, mga kababayan, may mga ghost flood control projects, hindi lang po ghost, substandard. Kung may inimplement na mga projects po, flood control, kung hindi substandard, ghost na mismo. Nakita na ninyo? Ito ba ang Diskaya, Sunwest, Taytone? Sino po? It's not for me to say for now, Karen. No, we have submitted the reports already. But what I can say is we have seen substandard projects as well. Ghost and substandard. Water projects, no, na ginamit yung mga license to some contractors na hindi naman sila. Parang yung sa Bulacan, parehas po. Okay lang masabi ko for now, Karen. Oo, pero sa pag-iimbestiga po ninyo, sa sarili po ninyong probinsya, meron man lang bang matinong flood control project or most of it ay talaga pong ghost, substandard, at yung bulk water ay problemado? Substandard, Karen. So all of the flood control projects are either ghost or substandard in Cebu Province? Yes, Karen. Matindi po. Wow, okay. At Matinding ilan pasabog po ito. yun, if you don't mind, Mga ilan- kababayan, matinding pasabog ni Bari 4 na mismong kapartido ni Sara Duterte. PDP laban. Malamang isumpa si Bari 4. Mga kababayan, ng kanyang ng mga DDS, isusumpa itong si Bari 4. Parang yung pagsumpa kay Atty. Regal Oliva nang mabanggit ang tungkol mga kababayan sa tamang pananaw. Ayaw nila ng tamang pananaw. POV tungkol sa kaso ni Digong sa ICC. Biglang kinuyog ng mga DDS buzzers po at inan-subscribe mga kababayan si Atty. Regal Oliva. Kaya napilitan si Atty. Oliva na mag-apology. Baka maubos yung mga DDS supporters niya. Mamulubi, maubos yung revenue sa kanyang YouTube channel, mga kababayan. Takot si Atty.
Oliva, malamang ito din yung mangyari kay Governor Pambari 4. Biglang mag-withdraw ng support sa kanya yung mga DDS. Ano man ang problema? Gobernador na din siya. At nag-importante po, yung totoo. Magsabi siya ng totoo. Kasi yung apektado po ng korupsyon, yung mismo mga Cebuano, tingnan ninyo, nalubog ang aros lahat ng lugar. Mga kababayan sa Cebu sa matinding baha. Dahil sa Ghost Project, substandard, lahat. 343, sabi ni Yossi Castro, ang pinagawa ng previous administration. 168 lang ang sa present administration. So doble ang pinagawa. Pero ang sabi niya, 2019 ito nagsimula. Lahat substandard at ghost. Walang matino na project sa flood control sa Cebu province, sabi ni ni Bari 4 mismo. Giving details, ilan po ang naimbestigahan po ng team ninyo? We've submitted the report, Karen, and we'll just allow the investigative body to reveal the details. All right. Thank you. Okay. Tapos, So I will kaabang-abang leave you, po. on that, but do you believe that it was the past administration who is Ito na. responsible? Definitely, Karen. I'm just Definitely. here. Past just administration. On over 100 days. And by the time I got here, that's when the flood control, the president announced it during his SONA. Remember, that was around July when he was the one who talked about the flood control projects. So has it been many years that the past administration, I mean, or that the province has been receiving flood control funding? I Ilang taon na po? Alam niyo po ba ilang taon na? Panahon pa po ba ni Duterte? Ito na. Po ba hanggang ngayon? I think 2019. Oh. 2019. 2019, panahon ni Digong. Yeah. So, I mean, noong 2016, it was also your predecessor, Governor Gwen Garcia, who was sitting in that chair. Were there flood control projects being built in Cebu then? Well, it's not for me to say, but what I can tell you is 2019 nagsimula. Okay, alright. Malinaw po, Duterte Ano po ba, administration. 2019 nagsimula ang alleged corruption? Ganun po ba sa flood control? I suppose. I suppose. Okay, now I'll move on, I think. Any announcements, Governor? I think this is a good time for, if you want to call on to the government, the private sector, ibahagi nyo na po lahat ng pangangailangan po ninyo ngayon, ma'am. Yes, I have already relayed to the national government anong kailangan namin dito sa Cebu. And I want to appeal also to the public na if there are any donations for Cebu, right now we are open for it. Nakita na ninyo? Malinaw mga kababayan. Sa mismong statement ni Cebu Governor Pambari 4. Siguradong umuusok ngayon yung mga DDS. At mismo ang pamilya Duterte, si Sara Duterte, umuusok na ngayon. Nilaglag sila, mga kababayan, ni Gobernador Pambari 4. Yeah, sabi dito. They started kurakuting nung panahon ni Master Diggs dahil walang matapang na magbisto nung panahon na yun dahil siguradong itutukhang ka. Trillanes was right all along. Kinamumuyan ko siya, but he was right at siya lang ang matapang na kumalaban sa mga Duterte. Di kayo nagtaka kung bakit di nila magalaw si Trillanes? Dahil alam nilang totoo ang sinasabi ni Trillanes. At may pinangawakang ebidensya na documents, hindi yung gawa-gawa lang ni Gutesa at Marcoleta. Yung challenge nga niya, yung challenge nga po mga kababayan ni Trillanes, kung naniniwala si Senator Bongo na mali yung kanyang sinasabi, hindi totoo, di mag-file ka niya ng kaso sa akin. Hindi man mag-file, sige lang ang press con ni Bongo, mga kababayan. You see? Sabi ni Team Gladiator, ginawa nila talaga yung mangurakot bago bumaba ng pwesto si Duterte 2019 para 2022 bumaba po. Kung di manalo, di meron sila may uwi. Isinerte pa sila kasi nakakurakot pa sila ng 3 years. Kaya BBM kasi kaalyado pa nila nung time
na yon. Kawawa talaga yung mga taong walang kaalaman, alam na ginawa ng gobyerno. Sabi ko sa inyo, kung sangkot po ang present administration, yung ating Pangulo, pagkatapos si pinsan niya, si Martin Romualdez, bakit magpapaimbestiga yung ating Pangulo? Para ilubog niya yung sarili niya at kanyang pinsan? Hindi yun gagawin ng ating Pangulo kung sabit ang kanyang gobyerno sa pangungurakot. Malinaw po na hindi sabit ang present administration. Ginugulo, mga kababayan ng mga DDS ang kwento, lalo ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon. Alam na ninyo kung sino yung nanggugulo doon? Kasi talagang ang tumbok ang previous administration. Nakita ninyo? Kaalyado ito, si Pam Baricuatro. Pero wala siyang magagawa kundi sabihin ng totoo na 2019 nagsimula ang korupsyon sa flood control sa kanyang province. Kasi yung lumalabas sa records, lumalabas sa ebidensya na sinadmit na nga niya, mga kababayan, sa ICI. Kaya ito po yung sabi ni Yossi Castro, pakinggan natin, tungkol sa nangyaring flooding sa Cebu. Pakikipag-ugnayan nyo sa DPWH. Ilan ba yung nakuha nating data kung pag-uusapan na yung flood control projects sa Cebu and ano-ano yung mga status sila? Sa ngayon po, meron po tayong initial data na nakuha mula sa DPWH website. Since 2016 to 2022, lumalabas po na 343 flood control projects ang nagawa. Dalawa po ang terminated dito. Ito na may makikita nyo po sa DPWH website. At sa panahon po ng 2023 to 2025, meron pong 168. Malinaw po. Sabi ni Baricuatro, almost lahat 2019 ay pinagawa. Kung hindi substandard, ghost, asa pa kayo kung bakit ganon? Nagtaka pa kayo kung bakit ganon ang nangyaring matinding pagbaha. Wala po silbi haros yung mga flood control na ginawa ng previous administration. Tapos ituturo ninyo ang present administration. Kaya nga nagpapaimbestiga yung present administration. Kasi lumalabas, nagsimula ang korupsyon sa previous administration na tuloy-tuloy hanggang sa present administration. Hindi pumayag na kasi nadiskubre ng ating Pangulo ang matinding korupsyon sa flood control projects. Nagpaimbestiga siya. Pagkatapos, yung mga kaalyado ninyong religious organization gustong mag-rally para patalsikin yung ating Pangulo. Para Para tuloy ang korupsyon. Iupo si Sara para balik ang dating gawi. Ayan ang objective nila, mga kababayan.